Akala ko, matapos ang lahat ng sakripisyo ko, ang pamilya ang sandalan ko. Pero nang makita ko ang mga papeles, ang bahay na pinaghirapan namin, pinagbentahan na pala ng aking biyenan at sariling asawa, nang hindi ko nalalaman. Naramdaman ko ang sakit, pero sa loob ko, may umusbong na malamig na desisyon. Hindi ko hahayaan na matapos lang dito ang lahat, may babalikan sila. Ako si Maya, 28 taong gulang. 3 taon ng kasal. Sa aking isip, parang kahapon lang nang magsimula ang lahat. Sa loob ng 3 taon na iyon, akala ko'y sanay na ako sa lahat. Sa mga tingin, sa mga salita, sa mga pamamaraan ni Aling Denita. Pero hindi pala. Hindi pa sapat ang lahat ng pagtitiis at pag-iwas. Isang araw, sa isang paliparan, doon ako napilitang magdesisyon. Isang desisyon na bumago sa lahat. Napakaliwanag ng mga ilaw sa Manila International Airport. Napakaliwanag na parang nakikita mo ang bawat hibla ng ugat sa balat ng tao, bawat patak ng pawis na kumikinang. Naririnig ko ang yabag ng mga paa. Ang gulong ng mga maleta sa sahig. Ang ingay ng mga tawanan at abala ng mga pamilyang patungo sa bakasyon. Ngunit sa aming pamilya, may ibang bigat na nakakubli sa aming mga dibdib. Hindi ito ang bigat ng pagkasabi. Ito ay ang bigat ng isang lihim, ng isang takot na biglang sumabog. Bigla na lang huminto ang lahat. Ang aming pamilya, nasa gitna ng pagpapalit ng boarding pass, ay napahinto sa security check. May sumitsit na boses. Ma'am, kailangan po namin kayong pakiusapan. Nilingon ko kung sino ang tinutukoy. Nakita ko ang isang opisyal ng Bureau of Customs na nakatayo sa harap ni Lisa. Hawak niya ang isang walang kulay na maleta, ang maleta na dapat ay akin. Ang maleta na pinagpalit ko. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Parang kampana sa loob ng dibdib ko. Pero ang labas ko, nanatiling kalmado. Parang bato. Hinintay ko ang susunod na mangyayari. Huminga ako ng malalim. Ma'am, ito po ba ang inyong maleta? Tanong ng opisyal. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may otoridad. Opo. Iyan po ang aking carry-on bag pero hindi ko po alam kung bakit ninyo hawak, sagot ni Lisa. Ang boses niya, paos na. Nanginginig. Ang mga mata ni Aling Denita, nakatingin sa akin mula sa malayo. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi lang takot kundi galit. Pilit niyang dinidiktahan si Lisa sa kanyang mga tingin. Ngunit huli na ang lahat. Kailangan po naming siya sa atin ito. Para sa karagdagang inspeksyon, sabi ng opisyal. Ang mukha ni Lisa ay namutla. Namutla na parang nakakita ng multo. Lumitaw ang mga luhang hindi niya mapigilan. Nagsimula siyang umiling-iling. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam. Hindi ko po alam kung ano ang laman yan. Sumigaw siya. Ang kanyang boses, puno ng takot at pagtatanggi. Aling Denita. Humakbang siya pasulong. Gusto niyang sugurin ang opisyal. Pero pinigilan siya ni Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon. Parang nakakita siya ng estranghero sa kanyang asawa. Anong nangyayari rito? Bakit hinaharang ang aming anak, sigaw ni Aling Denita. Ang kanyang boses ay nagbabago. Mula sa pagiging dominante, naging paos na, puno ng pagkabahala. Ma'am, sundin na lang po natin ang proseso, sagot ng opisyal, pero hindi. Hindi iyan sa kanya. Mali kayo. May mali rito. Lumapit si Aling Denita sa akin. Ang kanyang mga mata humahanap ng pahiwatig. Umaasa na ako ay makikisama sa kanyang pagtatanggi, pero hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Napanatili ko ang aking poker face. Ang mga opisyal tuloy-tuloy sa paghahanap. Binuksan nila ang maleta. At doon nakita namin. Isang tumpok ng pera. Pera na nakabalot sa rubber band. 750,000.
750,000 piso. At sa ilalim nito may mga mamahaling bagay. Mga bag, relo. Mga bagay na hindi inilista sa manifest. Mga bagay na alam kong hindi maaaring ipuslit. Nang makita ito ni Aling Nenita, parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ang kanyang bibig ay nabuksan. Ang kanyang mga mata lumuwa. Nagsimula siyang umiyak. Humagulgol. Hindi lang basta iyak. Humagulgol na parang nawawalan ng lahat. Nagmamakaawa. Hindi maaari. Pakisuyo. Huwag. Tapos na ako. Si Lisa napaupo sa sahig. Ang kanyang mga binti nanginginig. Nakayukong umiiyak. Hindi ko alam. Hindi sa akin. Dave, hindi ko alam. Si Dave, ang asawa ko, hinawakan ang kamay ko. Malamig na parang yelo ang kanyang kamay. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, puno ng pagtataka at pagdududa. Alam kong may naiisip na siya. Isang salita na unti-unting lumilitaw sa kanyang isip. Hinala. Ako, nanatiling nakatayo. Nakikita ko ang lahat. Ang pagbagsak ni Aling Nenita. Ang pagkabigla ni Mang Tonyo. Ang pagiyak ni Lisa. Ngunit sa loob ko, may ibang pakiramdam. Hindi ito pagdiriwang. Hindi ito galit. Ito ay isang malamig na kapayapaan. Isang pagkakataon upang ilabas ang lahat ng tinago. Ngayon, sa harap ng lahat, ang katotohanan ay unti-unting lilitaw. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong tama ang aking desisyon. Ang desisyon na pinagpalit ko ang maleta. Kung makikita lang ng mga tao kung paano ako namuhay sa loob ng 3 taon na iyon. Hindi lang basta pamumuhay. Ito ay pagtitiis. Pag-iwas. Paglimot sa sarili. Akala ko kapag nagmahal ka, kailangan mong tanggapin ang lahat. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng panggigipit. Ang bawat almusal, tanghalian, at hapunan ay parang isang pagsusulit para sa akin. Hindi isang simpleng salu-salo ng pamilya. Palaging may mata ni Aling Nenita na sumusuri sa bawat galaw ko. Sa kung paano ako kumain, kung paano ako magsalita, kung paano ko tingnan ang asawa ko. Ang kanyang ngiti, kahit kailan, ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Palaging may laging nagkukubling lamig, isang paghatol na nagmumulto sa kanyang mukha. Si Aling Nenita. Siya ang sentro ng lahat. Ang kanyang boses, isang tinig na parang sarhento, nagbibigay ng mga utos. Si Mang Tonyo, ang aking biyenan, ay palaging nakatango. Hindi para sumang-ayon, kundi para lang mapagbigyan ang kanyang asawa. Isang matandang lalaki na pagod na sa pagtatalo. Si Dave, ang asawa ko. Mahal ko siya. Pero sa harap ng kanyang ina, siya ay nagiging isang bata. Palagi siyang nagbibigay ng mga ngiting humihingi ng paumanhin, parang sinasabing, alam mo na siya. Gusto kong maintindihan niya. Gusto kong maintindihan niya na hindi ito normal. Na hindi ako dapat maging sanay sa ganito. Si Lisa, ang hipag ko. Siya ang apple of the eye ni Aling Nenita. Naku, si Lisa. Mula pagkabata, spoiled na. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Sa akin, si Aling Nenita ay kayang sumigaw. Pero kay Lisa, mga malumanay na paalala lang. Ang pagmamahal niya kay Lisa, parang isang malambot na unan. Pero sa akin, isang matigas na pader. Akala ko, kung sapat lang ang pagtitiis ko, balang araw, lalambot din sila. Balang araw, matututo rin silang magmahal ng totoo. Iyan ang aking pagiging inosente. Tumagal iyon hanggang sa gabing bago ang aming bakasyon. Ang bakasyon na iyon. Sa Tenerife. Inayos ni Dave. Sabi niya, kailangan namin ang pahinga pagkatapos ng isang stressful na taon para sa kanyang negosyo. Ang ideya ng karagatan, ng sariwang hangin, ng maalat na amoy. Nako, gustong-gusto ko rin iyon. Masaya ako.
Pero hindi ko ipinakita. Natatakot ako na baka kung masyado akong masabik, tatawagin nila akong walang silbi o mapagpabaya. Kaya, tahimik akong nag-impake. Lahat ay maayos. Lahat ay nasa lugar. Ang sala noong gabing iyon parang isang maliit na bodega. 5 makukulay na maleta, nakahanay sa dingding. Si Aling Nenita, nakatayo sa gitna ng silid, may hawak na notebook. Ang kanyang mga mata, lumilipat mula sa isang maleta patungo sa isa pa. Ang kanyang boses, isang tuloy-tuloy na agos ng mga utos. Mang Tonyo, ang iyong itim na maleta, malapit sa pinto para madaling makuha. Dave, nasaan ang mga dokumento? I-check mo ang mga ihi at boarding pass, huwag mong hintaing nandito na tayo bago ka magsimulang maghalungkat. Lisa, huwag kang mag-impake na parang lumilipat ka ng bahay. Ilang araw lang tayo. Lisa, na nagtatago ng ika-4 na damit sa kanyang maleta, sumimangot. Pero hindi siya umimik. Si Dave, pabalik-balik sa kwarto at sala. Yumuko siya paminsan-minsan upang tulungan ako sa aking zipper, at binigyan ako ng isang maliit na ngiting humihingi ng paumanhin. Sabi niya sa kanyang mga mata, alam mo na siya. Nasa isang sulok ako. Huling beses kong sinuri ang aking mga gamit. Mga pampawala ng sakit. Gamot sa hilo. Sunscreen. Ilang magagaan na damit. Ilang snacks para sa flight. Palagi akong metikulosa. Gusto kong maging handa para sa lahat. Akala ko, bakasyon lang ito. Isang pagkakataon para maging mas malapit ang pamilya. Siguro, titingnan ako ni Aling Nenita sa ibang mata. Iyon. Iyon ang aking pagiging inosente. Pag-asang unti-unting nawawala. Iyon ang gabing nagbago ang lahat. Ang gabi bago ang aming paglipad. Patapos na ang pag-iimpak ng lahat. Nakayuko ako, iniisa-isa ang laman ng aking maleta. Nag-aayos. Bigla. Nakita ko si Aling Nenita. Naglalakad sa pasilyo papunta sa master bedroom. May hawak siyang maliit, madilim, at siksik na bag parang isang maliit na handbag mabilis siyang gumalaw. Mahina ang kanyang mga hakbang. Parang takot na may makarinig sa kanya. Tiningnan ko siya sa sandaling iyon. Ang ilaw sa sala ay tumama sa kanya. Nakita ko ang strap ng bag na nakasabit sa kanyang kamay bago siya nawala sa likod ng pinto ng kwarto. Hindi ako nagtanong. Nagkunwari akong abala. Nag-aayos ng aking mga gamit. Parang wala akong nakita. 3 taon bilang isang manugang. May isang bagay akong natutunan. Sa bahay na iyon, may mga tanong na nagdadala lamang ng problema. Pero ang puso ko, hindi ito tanga. Nagsimula itong bumilis ang tibok. Isang masamang kutob. Isang pakiramdam na may mali. Mga 10 minuto pagkatapos, lumabas si Aling Nenita. May dala siyang platito ng hiwa-hiwang mansanas. Inilagay niya sa mesa. Tiningnan niya ako. Ang boses niya, medyo mas malumanay kaysa karaniwan. Maya, kumain ka ng prutas. Pagod ka ba sa pag-iimpact? Hindi po. Malapit na po akong matapos, inaisagot ko. Pilit kong pinatatag ang aking boses. Habang isinusubo ko ang isang hiwa ng mansanas, tiningnan ko ang aking maleta. Ito ay isang plain na kulay abo. Palagi kong iniiwan ang zipper pull sa kaliwang bahagi, kung saan madali kong makuha. Pero ngayon, medyo hindi ito nakasentro. Parang binuksan at isinara ng mabilis. At alam kong hindi ko iyon ginagalaw mula ng isara ko. Umiti ako. Nagpatuloy sa pagkain ng mansanas. Pero sa loob ko, isang buhol ang nabubuo sa aking tiyan. Halos hating gabi na nang matapos ang lahat. Si Aling Nenita, inulit-ulit ang kanyang mga tagubilin. Parang isang maliit na pagkakamali ay sisira sa buong biyahe. Bukas sa paliparan, bawat isa ay may responsibilidad sa kanilang mga dokumento. Tandaan kung alin ang inyong maleta.
Huwag ninyong pagpalitin at magdulot ng problema. Si Mang Tonyo, tumango lang para mapagbigyan siya. Si Lisa, bumulong ng T-opo habang nakatingin sa kanyang cellphone. At ako. Tiningnan ko ang aking walang kulay na maleta. Pagkatapos, tumingin ako sa mga mata ni Aling Nenita. Hindi siya nagtagal tumingin sa akin. Ngunit nahuli ko ang isang kislap ng isang bagay. Hindi ito galit. Hindi rin ito pag-aalala para sa akin. Ito ay pagbabantay. Noong gabing iyon, mabilis na nakatulog si Dave. Siguro, pagod. Ako, nakahiga. Nakatalikod sa kanya. Bukas ang mga mata ko sa dilim. Naririnig ko ang ugong ng aircon. At ang malamig, mabigat na tibok ng aking sariling puso. Kung mayroong kung ano sa aking maleta na hindi sa akin, ano ang magagawa ko? Pera? Droga? Isang bagay na may halaga? O isang bagay na magdudulot ng malaking problema? Hindi ko pinayagan ang imahinasyon ko na lumipad. Ngunit may isang bagay akong naintindihan. Kung ang maleta na iyon ay siniyasat sa paliparan bukas, ang taong may pangalan sa luggage tag ang magiging responsable. At ang pangalan na iyon ay akin. Hindi ako ang tipo ng tao na magre-react ng sobra. Ngunit hindi rin ako ang tipo ng manugang natatanggap ng kasalanan na hindi ko ginawa ng tahimik. Sapat na ang aking tiniis para lang mapanatili ang kapayapaan. Kaya kong tiisin ang matitigas na salita. Ang mapanlin lang na tingin. Ang mga hapunan na mas parang pagsusulit kaysa salo-salo ng pamilya. Ngunit hindi ko kayang tiisin ang isang bagay na maaaring makasira sa akin. Sa aking buhay. Bigla kong naalala si Aling Nenita sa pasilyo. May hawak na maliit, madilim na bagong inilagay niya iyon sa aking maleta, ibig sabihin ay binuksan niya iyon. Kailan niya ginawa? Habang abala ako sa pag-iimpake sa sala? Habang nakatalikod ako sa shower? O habang ako ay nasa kusina, kumukuha ng tubig? At bakit, habang nakahiga ako doon, biglang lumabas sa isip ko ang mukha ni Lisa? Siya ang apple of the eye ng kanyang ina. Spoiled mula pagkabata. Mahal din siya ng kanyang ama. Mahal ni Dave ang kanyang kapatid sa makatuwirang paraan. Si Aling Nenita ay iba. Kay Lisa, parang natutunaw siya. Maaari siyang sumigaw sa akin, ngunit kay Lisa, malumanay na paalala lang. Habang iniisip ko ito, isang malamig na damdamin ang dumaloy sa aking katawan. Konting tulog lang ang nakuha ko nang papalapit na ang madaling araw. 4:00 ng umaga, nagising ang buong bahay na parang may timer. Si Lisa, sumigaw na hindi niya mahanap ang kanyang makeup kit. Si Mang Tonyo, abala sa pagsusuri ng lahat ng switch ng ilaw. Si Dave, takbo rito, takbo roon. At si Aling Nenita, nakatayo sa gitna ng lahat, may hawak na folder, ang kanyang boses, isang tuloy-tuloy na agos ng mga utos. Tinapos ko ang pagbibihis. Lumabas. Inabot sa akin ni Aling Nenita ang isang jacket. Malamig sa oras na ito. Suotin mo ito. Opo, salamat po, sabi ko, kinuha ang jacket. Dumulas ang kamay ko ng instinctive sa bulsa. Malapit sa tahi sa loob, naramdaman ko ang isang maliit, matigas na bukol. Nakasiksik ng malalim. Kung hindi ko iyon nahawakan sa eksaktong punto, hindi ko iyon mapapansin. Nanatili akong walang emosyon. Isinara ko ang zipper ng jacket na parang wala akong alam. Si Aling Nenita nasa tabi ko. Ang kanyang mga mata, bumaling sa akin ng isang saglit, pagkatapos ay lumayo na parang walang nangyari. Sa sandaling iyon, alam ko na. Mayroong tinatago. Hindi lang sa maleta, kundi pati na rin sa jacket na ito. Hindi ang lamig ng umaga ang nagpapanginig sa akin. Ito ay ang lamig sa loob ko. Dinala kami ng taxi sa paliparan. Si Aling Nenita, nakaupo sa likod, kasama si Lisa. Ngunit ang kanyang mga mata, patuloy na nakatingin sa harap,
kung saan hawak ko ang aking walang kulay na maleta sa aking paanan. Binabantayan niya ito na parang isang lawin. Parang takot na may humawak. Si Dave, isinandal ang ulo sa upuan, ipinikit ang mga mata. Si Mang Tonyo, bumubulong ng mga paalala. Si Lisa, may headphones, nakangiti sa kung ano sa kanyang screen. At ako, nakaupo ng tuwid. Nakatingin sa bintana. Habang ang mga ilaw ng kalye ay bumabaybay sa aking mukha. Isang kaisipan ang paulit-ulit sa aking isip. Kung ako ay mananatiling tahimik, ako ang magdadala ng sisi. Kung ako ay magdulot ng eksena, ako ang aakusahan na isang paranoid na manugang na sinisira ang biyahe. Ngunit kung wala akong ginawa, maaari kong mawala ang aking pangalan. Ang buong buhay ko. Hindi ko gusto ang paghihiganti. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Isang ideya ang lumitaw sa isip ko. Simple at malamig na parang yelo. Palitan ang mga maleta. Kailangan ko lang ng isang sandali, isang abala. Kailangan ko lang na ang taong si Aling Nenita ay sigurado na magiging ligtas ang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling gawa. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko si Lisa. Abot-abot pa rin siya. Ganap na walang kamalayan. Ngunit hindi ako sigurado na siya ay ganap na inosente. Ang ilang tao ay lumalaki sa mga pamilyang mapagkalkula. Hindi nila kailangang dumihan ang kanilang mga kamay. Kailangan lang nilang tumingin sa ibang direksyon. Huminto ang kotse sa terminal ng paliparan. Hinawakan ni Aling Nenita ang kanyang bag ng mahigpit. Narinig ko siyang huminga ng mabilis at hirap bago siya nagpatuloy. Yumuko ako. Hinawakan ko ang aking walang kulay na maleta. Parang humahawak ng nakatagong kutsilyo. Mayroong maliit na gasgas sa zipper pull na alam kong mabuti. 3 taon ko na itong ginagamit. Ito ang aking maleta. Ngunit mayroong isang bagay sa loob nito na hindi na sa akin. Tumingala ako. Tiningnan ko ang harapan. Sinabi ko sa sarili ko na kung ito ay isang patibong ngayon, hindi ako ang maglalakad ng walang sapin sa paa. At nang bumukas ang pinto ng kotse, at isang bugso ng malamig na hangin ang tumama sa aking mukha, alam kong malapit na akong gumawa ng isang bagay na maaaring magpabaligtad sa buong pamilyang ito. Naaalala ko pa ng malinaw. Ang sandaling iyon nakatayo sa terminal ng paliparan. Kung saan ang mga tao ay naghila ng kanilang mga maleta nang may buong pagkasabik ng isang biyahe. Habang ang aking pamilya ay naghila ng isang bigat sa kanilang mga dibdib. Ang mga fluorescent na ilaw ay napakaliwanag. Nakikita mo ang bawat ugat, bawat patak ng pawis sa mukha ng lahat. Si Aling Nenita. Naging paralitiko siya. Ang kanyang mga mata, pabalik-balik sa walang kulay na maleta na hawak sa security check. At sa pilak na maleta na dala ko. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko pinayagan ang sarili kong manginig. Alam ko na kung magpakita ako ng kahit kaunting takot, ang buong kastilyong ito ng baraha ay guguho sa ibang antas. Si Dave, nasa tabi ko. Ang kanyang kamay hawak ang akin. Malamig na parang yelo. Si Mang Tonyo, nakatingin sa kanyang asawa na parang estranghero. At si Lisa, nagpapanik. Umiiyak. Hindi kayang bumuo ng isang magkakaugnay na pangungusap. Paulit-ulit lang sinasabi hindi sa akin. Hindi ko alam. Nang hilingin ng isang opisyal ng airport police na sumama siya para sa karagdagang inspeksyon, namutla ang kanyang mukha. Sumigaw si Aling Nenita. Lumusog siya pasulong. Parang pilit niyang agawin ang tadhana sa kanilang mga kamay. Ngunit habang mas sumisigaw siya, mas inilalantad niya ang isang kakilakilabot na katotohanan. Hindi siya natatakot sa isang hindi pagkakaintindihan. Natatakot siya na maunawaan siya ng tama. Tinawag ako. Magalang. Sumusunod sa protokol. Tinanong nila kung kaninong maleta ang pila. Kalmado akong sumagot. Ito ang aking carry-on bag. At ang aking check-in na maleta,
isang itim na maleta, ay nakapasa na. Dahan-dahan akong nagsalita. Malaliwanag. Walang labis na salita. Alam kong ang bawat salita na sasabihin ko ay maaaring magligtas sa akin o magpabagsak sa akin. Tiningnan ako ni Aling Nenita. Isang ekspresyon ng galit at takot ng sabay. Parang desperado siyang naghahanap ng isang bitak upang hilahin ako pababa kasama niya. Ngunit wala siyang mahanap. Tiningnan din ako ni Dave. At nabasa ko ang iisang salita na nag-ugat sa kanyang mga mata. Hinala. Sinamahan kami sa isang pribadong waiting room. Hindi isang interrogation room. Ngunit sapat na upang malinaw na seryoso ito. Si Lisa ang unang pumasok. Sumara ang pinto ng may click. Parang isang tuldok sa isang pangungusap. Si Aling Nenita, Carmen, bumagsak sa isang plastik na upuan. Hawak ng mahigpit ang kanyang bag parang iyon ang huling piraso ng kanyang dignidad. Si Mang Tonyo, nakatayo sa tabi ng pinto. Nakatingin sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay madilim. Hinila ako ni Dave sa isang sulok. Ang kanyang boses, mababa. Ngunit nanginginig. Maya, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang ginawa ni Inay sa bagahe? May nakita ka ba? Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Hindi ko maaaring sabihin sa kanya ang ginawa ko sa pagmamadali ng madaling araw. Hindi ko rin maaaring ipahayag ang aking mga hinala. Sinabi ko lang ang pinakaligtas at pinakatiyak na maaari kong sabihin. Hindi ko alam kung ano ang inilagay niya dyan. Pero kakaiba na ang ikinilos niya simula kagabi. Sapat na ang isang pangungusap na iyon para kay Dave. Hindi ko siya inakusahan. Ngunit hindi ko rin siya tinakpan. Tiningnan niya ako ng matagal. Pagkatapos, lumayo siya. Parang isang taong lumalayo sa isang sugat na hindi niya kayang hawakan. Biglang lumingon si Mang Tonyo. Ang kanyang boses, pilit na pinananatiling kalmado sa harap ng mga estranghero. Aling Nenita, sabihin mo sa akin. Ano ang inilagay mo sa maletang iyon para mangyari ang lahat ng ito? Tumingala si Aling Nenita. Ang kanyang mga mata namumula. Ngunit hindi lang dahil sa pag-iyak. Ito ay ang pula ng purong takot. Umiling-iling siya ng mabilis. Wala. Hindi ko alam. Siguro nandoon lang iyon. Pinakawala ni Mang Tonyo ang isang tuyong tawa. Tunog na parang hangin na sumisipol sa isang bakal na rehas. Naniniwala ka ba dyan sa sarili mo? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Lumabas si Lisa. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ang kanyang mukha, walang laman. Parang isang taong kakagising lang mula sa bangungot. Sa likod niya, isang opisyal ang malinaw na nagpahayag na sa ngayon, siya ay malaya. Ngunit kailangan niyang makipagtulungan sa investigasyon. Ang bagahe ay mananatili. Kailangan nila ng mas maraming oras upang patunayan ang pinagmulan ng mga bagay sa loob. Narinig ko ang bawat salita. Ang bawat isa ay mabigat na parang isang bato na bumagsak sa tubig. Kumapit si Lisa kay Dave, humihikbi. Dave, natatakot ako. Wala akong ginawa. Sinubukan ni Aling Nenita na yakapin ang kanyang anak. Ngunit itinulak siya ni Lisa. Hindi malakas. Ngunit sapat na upang malinaw ang kanyang punto. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong tiningnan ni Lisa ang kanyang ina na parang nakikita niya ang isang taong maaaring makasakit sa kanya. At naintindihan ko na sa sandaling iyon, ang ugnayan ng ina at anak ay naputol. Hindi nasira. Ngunit dumugo. Inilabas kami ni Mang Tonyo sa lugar na iyon. Isang kotse ng kaibigan ng pamilya ay naghihintay na. Ang biyahe mula sa paliparan patungo sa hotel ay dapat puno ng tawanan at masayang anunsyo ng aming pagdating. Ngunit walang nagsalita. Si Aling Nenita nakaupo sa likod. Nakayakap sa sarili. Nakatingin sa bintana. Parang takot na makita ang sarili niyang refleksyon. Si Dave nakaupo sa tabi ko.
Ngunit ang espasyo sa pagitan namin parang mas malawak kaysa sa buong hilera. Si Lisa, nakaupo sa harap. Patuloy na pinupunasan ang kanyang mga luha. Paminsan-minsan, tumitingin sa kanyang ina ng maihalong galit at takot. Si Mang Tonyo, tahimik. Ito ang katahimikan ng isang matandang lalaki na naubusan na ng salita upang pagsabihan. At isang desisyon na lang ang kailangan niyang gawin. Pagpasok namin sa lobby ng hotel, habang ang staff ay nagpapaliwanag pa ng mga proseso ng pag-check-in, tumunog ang telepono ni Aling Nenita. Tiningnan niya ang screen. At nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Lumayo siya sa isang sulok upang sagutin ang tawag. Hindi ko sinubukang makinig. Ngunit nanginginig ang boses niya. Na kahit sino na malapit ay makakarinig. Hindi. Hindi. Siguro may mali. Pakisuyo, wag niyo siyang saktan. Ako ang bahala. Tiningnan ko si Dave. Narinig din niya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtanong. Tiningnan lang niya ang kanyang ina. Isang ekspresyon ng matinding pagkabigo. Lumapit si Mang Tonyo. Inagaw niya ang telepono sa kamay niya. Sino ang kausap mo? Sinubukan ni Aling Nenita na bawiin. Pero hindi niya kaya. Hindi ibinalik ni Mang Tonyo ang telepono. Tiningnan lang niya siya. Parang sinindihan lang niya ang sarili niyang bahay. Ano ang ginawa mo, Aling Nenita? Bago pa sumagot si Aling Nenita, bumagsak ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya doon mismo sa makintab na sahig ng lobby. Nagmamadali ang staff ng hotel, humihingi ng tulong. Sumigaw si Lisa, inay. Ngunit ang sigaw, basag. May halong takot at galit. Si Dave, tumakbo sa tabi ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mang Tonyo, naging paralitiko sa loob ng ilang segundo. Bago sa wakas ay yumuko upang tulungan siyang bumangon. Ako, nanatili doon. Hindi umiiyak. Hindi nagpapanik. Isang malamig na balabal ang bumalot sa akin. Hindi dahil sa wala akong pakiramdam. Kundi dahil naintindihan ko. Sa tuwing may nangyayari sa pamilyang ito, kung ako rin ay babagsak, sino ang magpapanatili kay Dave? Sino ang pipigil kay Elisa na tuluyang masira? Hindi na ako ang manugang na marunong lang magtiis. Nasa gitna ako ng isang buhawi. At kung hindi ko pananatilihin ang aking ulo na malamig, hihilahin nila ako pababa sa kailaliman. Matapos ang lahat ng pagkabigla at ang paghaharap sa katotohanan, ang pamilya Reyes ay pumasok sa isang yugto ng pagbabago, isang proseso ng pagharap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Si Aling Nenita, pagkatapos lumabas ng ospital, ay hindi na ang dating matigas at dominante. Ang kanyang mga mata, na dati matalas at puno ng kapangyarihan, ay ngayon ay malabo at pagod. Siya ay nanatiling tahimik, isang anino ng kanyang dating sarili, ang kanyang mga salita ay bibihira, ang kanyang mga utos ay nawala. Ang kanyang pagkawala ng kontrol ay nagdulot ng isang malalim na sugat sa kanyang pagkatao, isang sugat na mahirap pagalingin. Si Lisa, ang anak na pinoprotektahan, ay dumaan sa isang mabilis na pagbabago. Mula sa pagiging walang muwang at malaya, siya ay biglang naging seryoso at malalim ang iniisip. Isang hapon, lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabigo. Ate Maya, hindi ko na po maintindihan si Mama. Natatakot po ako sa kanya. Gusto ko na pong lumayo, magsimula ng sarili kong buhay. Niyakap ko siya, hindi upang bigyan ng solusyon, kundi upang bigyan ng suporta. Naintindihan ko ang kanyang hinanakit, ang kanyang kagustuhang makalaya sa anino ng kanyang ina. Ang desisyon niyang lumipat at mamuhay ng mag-isa ay isang malaking hakbang, isang patunay ng kanyang pagiging independent. Si Dave, ang aking asawa, ay patuloy na nagdusa sa kanyang sariling pagiging pasibo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ang kanyang mga salita ay puno ng paghingi ng paumanhin. Isang araw, narinig ko siyang kausap si Mang Tonyo sa telepono. Dave, protektahan mo si Maya.
Hindi ko hahayaan na ang manugang ko ay madamay dito, ang sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pagmamalasakit. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko si Mang Tonyo na hayagang pinoprotektahan ako, isang hakbang na hindi ko inaasahan. Nagkaroon kami ng isang pagpupulong ng pamilya sa isang hotel, matapos lumabas ni Aling Denita sa ospital. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kahihiyan. Nagdala ako ng kahihiyan sa buong pamilya, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ngunit si Dave, na dati tahimik, ay nagsalita ng matapang. Ma, kailangan niyo nang tumigil sa pagpapasya para sa iba. Lahat tayo ay may sariling buhay, may sariling desisyon. Ang kanyang mga salita ay isang malaking dagok kay Aling Denita, isang pagpapakita ng kanyang pagbabago, ng kanyang pagiging isang asawa na ngayon ay handa nang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Ako, na dati isang masunuring manugang, ay naramdaman ko ang pagbabago sa aking posisyon sa pamilya. Hindi na ako ang babaeng tahimik na sumusunod. Ngayon, ako ay isang babaeng may boses, may karapatan, at mailakas na ipagtanggol ang sarili. Hindi ako naramdaman ng kasiyahan sa pagbagsak ni Aling Denita, kundi isang pakiramdam ng pagod, ngunit may kalakip na kapayapaan. Niyakap ako ni Dave, ang kanyang mga kamay ay mahigpit. Salamat sa pagiging kalmado mo, Maya. Salamat at hindi ka nagpadala sa gulo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagong resolusyon, isang desisyon na maging isang mas mabuting asawa, isang mas mabuting anak, at isang mas mabuting tao. Habang inihahanda ni Mang Tonyo ang mga dokumento, kasama ang kanyang abogado, para sa mga legal na proseso, naramdaman ko ang simula ng isang bagong kabanata. Ang pamilya Reyes ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. May mga bitak na mahirap ng pagalingin, ngunit mayroon ding mga butil ng pag-asa, mga butil ng pagbabago na unti-unting sisibol. Ang kwento ng pagdurusa, katahimikan, at paglaban ay ngayon ay nagsisimula pa lamang, isang kwentong puno ng aral tungkol sa katotohanan, hustisya, at ang tunay na halaga ng isang pamilya. Ang pagbalik namin sa Maynila ay hindi isang pagbalik sa dati naming buhay. Para kaming naglalakad sa mga nabasag na salamin, ang bawat yapak ay maingat, ang bawat galaw ay may takot na masugatan. Walang sinuman sa amin ang nakaramdam na kami ay nagbakasyon. Ang mga bakas ng nangyari sa paliparan ay nakaukit sa bawat sulok ng aming tahanan, sa bawat hapagkainan, at sa bawat katahimikan. Ang usapin sa korte ni Aling Denita ay patuloy na bumabalot sa aming pamilya, isang ulap na nagbabanta ng ulan. Si Mang Tonyo, ang aking biyenan, ang siyang abala sa pagharap sa mga abogado, ang kanyang dating masiglang tindig ay lumubog, ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng mundo. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagod, ang pagkadismaya, at ang simula ng pagtanggap sa isang katotohanan na matagal niyang kinubli. Si Lisa naman, matapos ang lahat, ay nagdesisyon ng bumukod. Ate Maya, kailangan ko na po talagang tumayo sa sarili kong mga paa, ang sabi niya sa akin, ang kanyang boses ay mailakas na hindi ko pa narinig dati. Hindi ko po sigurado kung ano ang mangyayari, pero alam ko po na mas magiging malakas ako kung haharapin ko ang mundo mag-isa. Bago siya umalis, niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat po, Ate Maya. Kayo po ang nagbukas ng mga mata ko. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nasa dilim pa rin ako. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso, isang patunay na ang aking tahimik na laban ay nagdulot ng pagbabago, hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa iba. Siya ngayon ay nagsisimula ng kanyang sariling paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang aming bahay ay naging mas tahimik, ang espasyo na iniwan ni Aling Denita at Lisa ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung kapayapaan ba ito, o isang uri ng pagkabagabag. Si Aling Denita, pagkatapos lumabas ng ospital, ay nanatili sa aming bahay, ngunit para siyang isang anino. Ang kanyang mga mata ay blanko, ang kanyang mga galaw ay mabagal. Bihira siyang magsalita at kung mayroon man, ito ay maikli at puno ng pag-aalangan. Madalas, sa gabi, naririnig ko ang kanyang mga buntong hininga,
at kung minsan, ang mahinang pag-iyak na pilit niyang itinatago. Ang takot na mawalan ng kontrol, ang takot na iwanan ng kanyang mga anak, ang takot na maging walang silbi, ay naging lihim na takot na bumabalot sa kanya. Hindi ito nakikita ng lahat, ngunit nararamdaman ko. Si Dave, ang aking asawa, ay naging maseryoso. Ang kanyang mga mata ay laging malalim ang tingin, puno ng pag-iisip. Hindi na siya ang dating Dave na laging nasa gitna, na laging nagpapagaan ng sitwasyon. Ngayon, siya ay aktibong nakikilahok sa mga usapin, lalo na sa mga usapin ni Mang Tonyo tungkol sa kaso. Maya, hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, ang sabi niya sa akin isang gabi, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabagabag. Hindi ko alam kung kanino ako dapat kumampi. Sa mama ko ba o sa iyo? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Dave, ikaw ang asawa ko. At ako ang asawa mo. Hindi ko naman sinasabing kalimutan mo ang mama mo. Ang sinasabi ko lang, protektahan mo ang sarili mo at protektahan mo ako. Hindi ka maaaring nasa gitna sa lahat ng oras. May mga desisyon na kailangan mong gawin at may mga paninindigan na kailangan mong ipakita. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay unti-unting luminaw. Nagsimula siyang maunawaan na ang kanyang dating pagkamanhid ay hindi nakatanggap-tanggap. Kailangan niyang maging isang tunay na haligi, hindi lamang ng aming pamilya, kundi ng kanyang sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang pagbabago sa aking posisyon sa pamilya. Hindi na ako ang manugang na tahimik, ang manugang na laging sumusunod. Ngayon, ako ang siyang nagtatakda ng mga hangganan, ang siyang nagbibigay ng payo, ang siyang nagpapanatili ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng pagiging tahimik, kundi sa pamamagitan ng pagiging matatag. Mayroon pa ring pagod, ngunit mayroon ding lakas na unti-unting lumalabas. Alam kong mahaba pa ang aming paglalakbay, ngunit ngayon, may pag-asa akong kaya namin itong lampasan, nang magkasama. Ang marupok na kapayapaan ay muling yanig, hindi ng sigawan, kundi ng isang lihim na tawag sa telepono. Si Aling Nenita, na nanatiling tahimik sa loob ng ilang linggo, ay muling nagparamdam ng kanyang kagustuhang kontrolin ang lahat. Tinawagan niya si Lisa, ang kanyang bunsong anak, at inihayag ang kanyang planong ibenta ang isang piraso ng lupa sa probinsya, ang lupa kung saan nakatira si Mang Tonyo. Ang balitang iyon ay agad na nakarating sa akin, dahil si Lisa, na ngayon ay mas nagtitiwala sa akin, ay agad akong tinawagan upang humingi ng payo. Ate Maya, ano po ang gagawin ko? Ayaw po ni Papa na ibenta ang lupa, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-atubili. Kailangan nating bumalik sa probinsya, Dave, sabi ko sa aking asawa. Kailangan nating kausapin sila ng direkta. Hindi natin pwedeng hayaan na magdesisyon si Mama ng mag-isa tungkol sa ari-arian na hindi naman niya pag-aari. Tumango si Dave, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngayon, siya ay handa ng kumilos, handa ng panindigan ang tama. Bago kami umalis, nilinaw ko ang aking posisyon kay Dave. Hindi ako magbibigay ng anumang kompromiso, Dave. At hindi ko rin pananagutan ang anumang mangyari. Ang kailangan lang natin ay ang katotohanan. Tumango muli si Dave, naunawaan ang bigat ng aking mga salita. Hindi na ako ang maya na tahimik, ang maya na laging sumusunod. Ngayon, ako ay isang maya na handang lumaban para sa tama. Ang pagharap sa kanila sa bahay sa probinsya ay puno ng tensyon. Ang simoy ng hangin ay tila mabigat, ang bawat salita ay may bigat. Si Aling Nenita, na dati mahina at tahimik, ay muling nagpakita ng kanyang dating pagiging dominante. Gusto ko lang namang ibenta ang lupa para hindi ako maging pabigat sa inyo pagtanda ko. Ang kanyang depensa, ang kanyang mga mata ay puno ng pilit na pag-aalala. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita, alam kong naroon pa rin ang kanyang kagustuhang kontrolin ang lahat, ang kanyang paghawak sa anumang pwedeng pagmulan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpatalo si Mang Tonyo. Nenita, pag-aari ko ang lupa na iyan. Ako ang magdedesisyon kung ibebenta ba iyan o hindi.
Hindi mo ako pwedeng ipagbili ng walang pahintulot ko. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng otoridad na matagal nang nawala. Ang kanyang paninindigan ay nagdulot ng gulat sa mukha ni Aling Denita. Doon ako nagsalita. Inay, naiintindihan po namin ang pag-aalala niyo para sa kinabukasan. Natural po iyon sa isang ina. Pero inay, may tamang paraan po upang gawin ang mga bagay. Ang paraan niyo po ngayon ay nakakasakit sa mga tao, lalo na kay Papa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagkokontrol, inay. Ang tunay na pagmamahal ay nagtitiwala. Sa mga salitang iyon, unti-unting gumuho ang maskara ni Aling Denita. Ang kanyang dating matigas na mukha ay napuno ng luha. Natatakot ako, maya, ang kanyang pag-amin, ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot akong maging walang silbi. Natatakot akong hindi na maging haligi ng pamilya. Natatakot akong iwanan niyo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aming mga puso, isang pagbubunyag ng kanyang lihim na takot na matagal niyang kinubli. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ka walang silbi, inay. At hindi ka namin iiwan. Pero hindi mo rin kayang kontrolin ang lahat. Ang pagpapakawala ay hindi kapareho ng pagkawala, inay. Sa pagpapakawala, makakahanap ka ng tunay na kapayapaan, hindi ang peking kapayapaan na dulot ng kontrol. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Kung hindi nangyari ang lahat sa paliparan, maya, hindi ko kailanman maiisip ang lahat ng ito. Hindi ko kailanman haharapin ang sarili ko. Ang kanyang mga salita ay isang paggising ng budhi, isang pagtanggap sa katotohanan. Doon, nagdesisyon kaming kanselahin ang pagbebenta ng lupa. Ang lupain ay mananatili kay Mang Tonyo at ang kanyang karapatan ay igagalang. Nang kami ay papalabas na, tinawag ako ni Aling Denita. Maya, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, natututo na akong huminto. Ang kanyang mga salita ay isang maliit na simula, isang maliit na pagbabago na nagbigay ng pag-asa sa aming lahat. Mga mahal kong tagapakinig, sa patuloy nating paglalakbay sa kwentong ito, nakita natin kung paano nagbago ang mga puso at isip sa gitna ng matinding pagsubok. Ang bawat sandali ay mailuha sa katahimikan na sumasalamin sa mga aral na unti-unting natututunan. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito at kasama ko pa rin sa bawat kabanata, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon ko upang ipagpatuloy ang paglalahad ng huling bahagi ng kwento. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod. Matapos ang maalab na paghaharap sa probinsya, unti-unting humupa ang bagyo sa aming pamilya. Hindi ito isang biglaang kapayapaan, kundi isang dahan-dahang pagsibol ng bagong pag-asa, tulad ng isang halaman na dahan-dahang lumalaki pagkatapos ng matinding tagtuyot. Ang aming buhay ay nagkaroon ng isang bagong isang ritmo na mas maingat, mas may pag-unawa, ngunit puno rin ang pag-asa. Ang mga tawag sa telepono ni Aling Denita ay nagbago. Mula sa mga mahahabang tawag na puno ng mga utos at pahiwatig, ngayon ay mas maikli na ito, at ang nilalaman ay mas simple. Kumusta ka, Maya? Kumusta ang kalusugan mo? Ang kanyang tinig ay hindi na puno ng kontrol, kundi ng pag-aalala, at kung minsan, ay may bahid ng pagpapakumbaba. Para siyang natututo ng tanggapin ang distansya, ang katotohanan na hindi niya kayang hawakan ang lahat sa kanyang mga kamay. Si Mang Tonyo naman, ay tila nakahanap ng bagong buhay sa probinsya. Madalas siyang tumawag kay Dave, hindi upang magreklamo, kundi upang ibahagi ang kanyang mga munting kagalakan. Dave, ang ganda ng mga tanim ko dito. Ang dami naming aning gulay. Kung gusto nyo, dalhan ko kayo ng sariwang gulay. Ang kanyang boses ay masigla, puno ng kaligayahan. Nakahanap siya ng kapayapaan sa pagtanggap sa isang buhay na malayo sa kaguluhan ng Maynila at sa anino ni Aling Denita. Si Lisa, na ngayon ay matagumpay na sa kanyang sariling trabaho, ay laging tumatawag sa akin. Hindi na siya humihingi ng tulong, kundi nagbabahagi ng kanyang mga tagumpay at pagsubok. Ate Maya, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po siguro mararating ang mga ito.
Salamat po at naging ate ko kayo na hindi ko kailanman naramdaman sa mama. Ang kanyang mga salita ay isang matamis na paalala na ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang mahina at ang pagtatakda ng hangganan ay hindi nangangahulugang walang pagmamahal. Siya ay lumaki, naging isang malakas at independenteng babae, at ako ay nagagalak na naging bahagi ako ng kanyang paglalakbay. Isang araw, tumawag sa akin si Aling Nenita. Maya, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, kung bababa ako sa Maynila, pwede ba tayong magkita? Gusto kong makita ang mga apo ko. Hindi ito isang anunsyo kundi isang kahilingan. Isang malaking pagbabago mula sa dating Aling Nenita. Tinanggap ko ang kanyang paanyaya, ngunit nilinaw ko rin kay Dave. Pupunta ako, pero hindi ako magpapastress. At kung mayroon siyang sasabihing makakasakit o makakabali sa ating hangganan, aalis ako kaagad. Alam ni Dave ang aking paninindigan at sinuportahan niya ako. Ang unang paghaharap namin matapos ang lahat ng nangyari ay sa isang maliit na restaurant. Nag-iisa si Aling Nenita. Ang kanyang dating formal na pananamit ay napalitan ng isang simpleng kasuotan, at ang kanyang mga mata ay hindi na mapanuri, kundi tila malumanay. Inabot niya sa akin ang isang bag, at sa loob nito, isang panyo na gawa sa kamay. Ginawa ko ito para sa iyo, Maya, ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Isang simple, ngunit sinserong regalo. Ang aming pagkain ay naganap sa kapayapaan. Walang kontrol, walang kritisismo, walang pilit na pagpapanggap. Nag-usap kami tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa kanyang kalusugan, tungkol sa mga balita sa probinsya. Sa huli, bago kami umuwi, siya ay nagsalita muli. Natatakot ako noon, Maya. Natatakot akong tumanda, natatakot akong malimutan, natatakot akong hindi na kailangan. Kaya ginamit ko ang pamilya, ang pagiging haligi, upang itago ang mga takot na iyon. Ang kanyang pag-amin ay isang malaking hakbang, isang pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Ang aking tamang lugar, ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad, ay ang maging ina ni Dave at lola ng inyong mga anak balang araw, hindi ang taong nagdedesisyon para sa inyo. Maya, tanggapin mo sana ako bilang isang ina, hindi ang dating ina. Tumango ako. Inay, tinatanggap ko kayo. Sa kondisyon na tutuparin ninyo ang inyong pangako, ang pangako na igalang ang aming mga hangganan. Ngayon, alam kong ang kapayapaan ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo, at ito ay nagsisimula sa pagtanggap at pag-unawa. Ang Pasko ng taong iyon ay naging isang pagkakataon upang muling pagmasdan ang mga salamin ng nakaraan, hindi upang mamuhay sa hinanakit, kundi upang kumpirmahin ang mga pagbabagong naganap. Nagdesisyon kaming magdiwang ng Pasko sa probinsya, sa bahay ni Mang Tonyo at Aling Nenita. Bago kami umalis, nilinaw ko kay Dave ang aming mga kondisyon. Kung mayroon kaming maramdaman na hindi komportable, aalis kami kaagad, Dave. Hindi na tayo babalik sa dati. Tumango siya, buo ang kanyang loob. Ang pagdating namin sa probinsya ay puno ng kakaibang katahimikan. Si Aling Nenita ay sinalubong kami ng may pag-aalangan, ngunit walang kontrol. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapanuri, kundi tila nag-iimbita ng kapayapaan. Sa unang gabi, naghapunan kami ng tahimik, ang pagkain ay masarap, ang usapan ay simple. Wala na ang kanyang mga pilit na utos, wala na ang kanyang mga kritisismo. Isang hapon, habang nagtitipon kami kasama ang ilang kamag-anak, isa sa kanila, si Tito Bert, ay nagpahiwatig tungkol sa nangyari sa paliparan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang nagsalita si Aling Nenita, isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakalipas na iyon. Hindi natin pinag-uusapan iyan sa bahay na ito. Ang Pasko ay para sa kapayapaan at pagmamahalan, hindi para sa nakaraan. Nagulat ang lahat, lalo na ako. Isang malaking pagbabago sa kanyang paninindigan, isang pagpapakita ng kanyang pagnanais na magkaroon ng kapayapaan. Sa kusina, habang naghahanda kami ng kape, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Aling Nenita ng pribado. Maya, ang sabi niya,
ang kanyang boses ay mahina, alam kong may pagdududa ka pa rin sa akin. At tama ka. Matagal ko nang pinipilit ang sarili ko na magbago. Hindi ko ito ginagawa para patawarin mo ako, kundi para igalang ko ang sarili ko. Para maging isang mabuting ina at biyenan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin, isang pagpapakita ng kanyang sinseridad. Hindi ito ang dating aling nenita na nagpapanggap, kundi isang babaeng handang harapin ang kanyang mga pagkakamali. Pasko ng gabi, nagtipon kami sa balkonahe ng bahay. Malayo, naririnig namin ang putok ng mga paputok, ang ingay ng pagdiriwang. Si aling nenita ay umupo sa isang sulok, pinapanood kami, ngunit hindi na nangunguna. Hindi na niya sinasakop ang espasyo ni Dave o ang aking espasyo. Naramdaman ko ang isang kapayapaan na hindi pilit kundi tunay. Kinabukasan ng Pasko, nagising ako na may pakiramdam ng kagaanan. Wala nang bigat sa aking puso, wala nang pasanin. Nakita ko si aling nenita sa balkonahe, umiinom ng kape, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Hindi na siya lumapit, hindi na nagbigay ng utos, kundi na natili sa kanyang distansya, isang tanda ng paggalang. Sa hapagkainan, habang nag-aalmusal kami, nagsalita si Mang Tonyo. Naway ang bagong taon ay magdala sa ating lahat ng kapayapaan. Kapayapaan sa puso, kapayapaan sa isip. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa, isang pagpapakita ng kanyang bagong prioridad. Nang kami ay maghahanda na upang bumalik sa Maynila, lumapit sa akin si aling nenita. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bag na mailamang pera. Maya, ito ay kaunting ipon ko. Hindi ito para sa mga pilit na regalo, kundi para matuto ako kung paano magbigay sa tamang paraan. Tanggapin mo sana. Kinuha ko ang bag, hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa kahulugan nito. Isang tanda ng pagpapakumbaba, isang tanda ng tunay na pagbabago, isang tanda ng simula ng pagkakaisa. Ang paglalakbay na aming dinaanan ay isang mahabang kabanata, puno ng pagsubok at pagbabago. Ngayon, sa pagtatapos ng kwento, nahanap namin ang tunay na kapayapaan, hindi ang peking kapayapaan na dulot ng pagkukubli ng katotohanan, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap, pag-unawa, at pagtatakda ng mga hangganan. Ang buhay namin ni Dave ay nagbalik sa normal, ngunit mayroon na kaming mas malinaw na hangganan. Si Dave, na dati pasibo, ay naging mas aktibo sa pamamahala ng aming mga pinansyal at ari-arian. Malinaw na niyang pinaghihiwalay ang iyo, akin, at atin, isang patunay ng kanyang pagiging isang responsableng asawa at ama sa hinaharap. Hindi na siya ang taong nasa gitna, kundi ang taong nagpoprotekta sa aming munting pamilya. Si Lisa, ang dating paboritong anak, ay ganap ng independent. Malakas at matatag siya sa kanyang trabaho at sa kanyang sariling buhay. Tumanggi siya sa anumang tulong pinansyal mula kay aling nenita, isang patunay ng kanyang pagiging ganap na adult. Madalas pa rin siyang tumawag sa akin, hindi na bilang isang kapatid na humihingi ng payo, kundi bilang isang kaibigan na nagbabahagi ng kanyang mga karanasan. Si Mang Tonyo naman ay laging tumatawag. Ang kanyang mga kwento ay puno ng mga positibong pagbabago kay aling nenita. Tahimik siya, maya, pero nakikinig ng husto. Parang ibang tao na siya ngayon. Sa kanyang boses, narinig ko ang kanyang pagsisisi na hindi siya nagsalita ng mas maaga, ngunit naramdaman ko rin ang kanyang kapayapaan sa pagtanggap ng kasalukuyan. Isang taon pagkatapos ng insidente sa Paliparan, nagkaroon kami ng isang maliit na hapunan sa aming bahay. Dumating si aling nenita. Ngayon, siya ay nagtatanong na ng aming opinyon, hindi na nag-uutos. At kung minsan, kung kami ay tumanggi, siya ay tumatanggap ng walang reklamo. Hindi na siya ang sentro ng lahat, kundi isang miyembro ng pamilya na natuto ng makinig at magbigay. Sa hapagkainan, habang umiinom kami ng kape, tumingin sa akin si aling nenita. Maya, ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Alam kong ang ilang sugat ay hindi kailanman nawawala, pero salamat at hindi mo hinayaan na masira ang pamilyang ito.
Salamat at pinakita mo sa akin ang aking mga pagkakamali. Tumango ako, ang aking puso ay puno ng pag-unawa. Hindi nasira ang pamilyang ito, inay, dahil handa ang bawat isa na huminto sa tamang sandali. Handa kayong harapin ang katotohanan at handa kaming magpatawad sa kondisyon na may pagbabago. Bumalik ang aking isip sa maleta sa paliparan, sa aking desisyon na hindi manatiling tahimik. Sa mga sandaling iyon, pinili kong protektahan ang aking sarili, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagmamahal sa aking buhay, sa aking pagkatao. Naintindihan ko na ang isang babaeng may malamig na ulo ay hindi malamig na babae, kundi isang babae na marunong magprotekta sa sarili upang magkaroon pa rin ng lakas na magmahal sa tamang paraan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtatago ng katotohanan o sa pagpapanggap na walang problema. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa pagharap sa mga salamin ng nakaraan, sa pagtanggap sa mga pagkakamali, at sa pagtatakda ng mga hangganan upang makapagsimula ng mga bagong kabanata. Ang aming pamilya, na dati puno ng gulo, ay ngayon ay nahanap ang isang bagong balanse, hindi perpekto, ngunit totoo, at puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Maya, ang kwento ng isang babae na natutong lumaban para sa sarili, hindi sa pamamagitan ng sigawan, kundi sa pamamagitan ng katahimikan at matalinong pagdedesisyon. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Maya? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, mayroon pa ba kayong ibang gagawin o mas pipiliin ninyo ang kanyang landas? Ibahagi lamang ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba at asahan ninyong babasahin ko ang bawat isa ninyong mensahe dahil ang inyong boses ay mahalaga. Kung ang kwentong ito ay nagdulot ng pag-iisip o nagpakilos ng inyong damdamin, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama rin ang bawat salita. At mag-subscribe sa ating channel na Luha sa Katahimikan upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod pang mga misteryo at kwento ng buhay. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, mga mahal kong tagapakinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, baka sa susunod na pagkakataon ay kayo na mismo ang magiging bida sa ating susunod na kabanata.